Kasi napikunan sila, hindi nila mapigil eh. Talagang pinapakita na natin na determinado tayo. So talagang kumbaga ginagamit na nila yung escalation ladder. Talagang pinapatasan nila. Talagang nananakit na sila na may mga damages na nangyayari. Napipikon na umano ang China sa Pilipinas dahil sa patuloy na paninindigan ng ating bansa sa West Philippine Sea. Ito'y dahil sa kabila ng mga propaganda ng China ay hindi tumitiklop ang Pilipinas para sukuan ng BRB Sierra Madre sa Ayungin Shoal, kaya't humantong na ito sa pananakit. Ito ang pananaw ng International Studies expert ng De La Salle University na si Professor Renato De Castro. Aniya, maaaring mas malala pa ang mga gagawing hakbang ng China dahil sa plano talaga nitong sakupin ang 70% ng West Philippine Sea. Lalala pa yan pag gumamit na talaga sila ng dahas. At posible yan kasi yung Chinese Coast Guard, unang-una yung capability nila, no? Yung mga ginagamit yung Chinese Coast Guard, tatandaan natin yung kasaysayan niya, no? Ang goal talaga ng Chinese Coast Guard, hindi talaga yung constabulary of the sea. Ang goal talaga ng Chinese Coast Guard, manakop. Kailangan lang umano ngayon na gawin ng Pilipinas na ituloy ang ating mga aktibidad sa West Philippine Sea dahil hindi naman natin basta pwedeng isuko ang ating mga bahura sa China, pero meron itong kaakibat na panganib. Paliwanag ng eksperto, hindi naman kasi natin pwedeng sabayan ang ginagawa ng China sa kanilang marahas na pamamaraan. Well, itutuloy pa rin natin. Hindi naman tayo pwede gumamit ng dahas. Talaga antayin natin silang gagamit ng dahas. At kung gumamit man sila ng dahas, talagang, well, let's prepare for the worst. No? Let's hope for the best. Ayon kay De Castro, kung uupuan ito ng Pilipinas at China, hihilingin lamang ng China na itigil ang RORE mission at tanggalin ang BRP Sierra Madre hanggang sa pag-pull out ng puwersa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi pa sapat aniya ang nangyari kamakailan upang i-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos. Pero ikinababahala na rin ito ng Amerika kaya nagkakaroon na ngayon ng mutual consultation. Hindi pa armed hindi pa kinetic Pero naging concern na rin ng Amerika because this is leading to possible use of China by kinetic force. Kaya nga yung sa State Department statement, sinabi nila na there's already consultation going on, which is actually the Mutual Defense Treaty being already put into motion. Pero ayon sa isa pang security analyst na si Professor Romel Banlawi, lalong lalala ang sitwasyon sa lugar kung hindi seryosong mag-uusap ang dalawang panig kung paano re-resolbahin ang sitwasyon. Napakahalaga na magkaroon ng friendly relationship yung dalawang bansa para ma-peacefully manage natin yung conflict dyan sa West Philippine Sea, lalong-lalo na sa dalawang areas na sa tingin ko ay red lines ng bawat bansa, yung Ayungin Shoal at ang Scarborough Shoal. Not to mention yung Great Bank. Pero yan tatlo na yan ang pinakadelikadong area sa West Philippines. Naniniwala si Professor Banlawi na habang nag-uusap ang dalawang bansa, dapat din na magkaroon ng coordinated actions para maiwasan ang kani-kanyang unilateral activities dahil gumagawa ng law enforcement sa lugar ang magkabilang panig. Ayon kay Banlawi, hindi na niya ikinagulat ang nangyaring aksyon ng China sa Ayungin Shoal noong Martes dahil maaaring lumalapaan niya ang mga susunod na hakbang ng China kung hindi ito masusolusyonan. Baka magkaroon pa ng mas malalapang insidente sa naranasan natin ngayon. Kumbaga, yung naranasan ngayon ay the worst so far. Pero sa aking pagbabasa ng sitwasyon ay makakaranas pa tayo ng mas grabe pang insidente kung hindi natin mapipigilan ang mga respective unilateral activities natin dyan. Para sa kanya, mas magiging komplikado ang sitwasyon kung gagamitin ang Mutual Defense Treaty sa Amerika. Paliwanag ng security expert, hindi ito makakatulong sa pagresolba ng mapayapang paraan sa lugar at lalo lang mamimilitarize ang issue. Sa ngayon, ang problema pa lang natin ay law enforcement and political problems. We don't want these law enforcement and political problems to develop into a military problem, because if it develops into a military problem, that will really create violence in the area. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.